nilang motorsiklo. Pero mula noon, hindi na nakita ang magkakaibigan. Ang itsura nila, bali iskal na, ngipin na lang ang nakalabas. Nakakita po kami ng apat na ganyan yung lubid, parang binibigte. Tanggap na ng mga magulang na magkakaibigan kung ito na nga ang mga anak nila. Pero kailangan munang magsagawa ng kumpirmasyon ang pulisya. Kaya magsusumiti sila ng dental record sa crime laboratory para sa isasagawang cross-matching para sa pagsisimula ng pagkilos nila upang makamit ang hustisya. Sabi ko nga kung sakaling ito na siguro, pinagpapasayos na lang namin ngayon, ay iayos namin silang lahat. Para sa Unang Balita, Emil Sumangil, reporting. Pamamaril at pagpatay sa isang abogado at isang pulis sa Malolos, Bulacan kahapon, iniimbestigahan na. Inaalam pa ng pulisya kung ano ang motibo sa likod ng pamamaril kina Attorney Lisandro Sanchez at PO2 Romel Cocchia. Pauwi na ang dalawa sa Maynila mula sa Malolos Regional Trial Court kung saan dumalo sila sa hearing ng kasong highway robbery na isinampa laban sa pulis na si Cocchia noong 2010. Kasunod ng pamamaril, agad tumakas ang dalawang suspect na sakay ng motorsiklo. May mga natanggap na umanong report ang pulisya kaugnay sa plaka ng motor ng mga suspect at bineberipika na ito ng pulisya. Puspusan na ang paghahanda ni pambansang kamao Manny Pacquiao para sa laban nila na Amerikanong si Timothy Bradley ngayong Hunyo. Pagdaragdag na ng sparring round si Pacman ngayong araw, hudyat na papalapit na siya sa final leg ng kanyang ensayo. Kahapon, sumailalim sa kanyang pre-fight medical check-up ang 8th Division World Boxing Champion. Humingi na rin ng dispensa si Pacman sa mga nasaktan sa kanyang pahayag tungkol sa same-sex marriage. Humihingi po ako ng paumanhin kung may nasaktan man ako. Hindi ko sinasabi na kinukondim ko yung mga bakla. In fact, I have relatives, may mga kamag-anak akong bakla din at mga kaibigang mga bakla. So ayaw ko naman silang masaktan. Daghain na civil case ang negosyanteng si Joey De Venecia laban sa National Telecommunications Commission o NTC at ilang telecommunications company sa Quezon City RTC dahil hindi pa rin daw ibinaba sa 80 sentimo ang singil sa text message. Ayon naman sa NTC at sa ilang telco, hihintayin muna nila ang kopya ng reklamo bago magkomento. Darito ang report ni Rida Reyes. Kung ang negosyanteng si Joey De Venecia raw ang tatanungin, tila nawala na ng pangil ang National Telecommunications Commission o NTC sa paggamit ng kapangyarihan nito. Naging sunod-sunuran na lamang daw ang NTC sa mga malalaking telecommunication companies na di raw patas sa paniningil sa text at tawag ng milyon-milyong subscriber nito. Kaya naman kahapon, mismo si De Venecia ang nagtungo sa Quezon City RTC para maghain ng kasong sibil laban sa NTC, pati sa mga telcos na Smart, Globe at Digital Telecom. Kung tutuusin daw, noong isang taon pa dapat na ipatupad ang 80 centavos sa singil sa kada text matapos maibaba ang memorandum order na nagtatapya sa interconnection charge sa 15 centavos mula sa dating 30 centavos. Ang kaso, buwan na raw ang lumipas pero piso pa rin ang singil sa text. They did this para tulungan ang mamamayang Pilipino. Di ba? Ngayon, hindi naman nila ma-implement. So, paano nila matutulungan ng mamamayang Pilipino? Para makahinga naman tayo ng konti sa ating mga cellphone bills. Maski isipin mo na 20 centavos, but when it translated to a customer na 300 to 500, could be a hamburger in Makati, no? Pagdating sa mga mahirap na areas, malaking bagay yung... Ang NTC, tumanggi munang sagutin ang kasong inihain laban sa kanila hanggat hindi pa raw sila nabibigyan ng kopya nito. Pero paglilinaw nito, ginagawa nito ang lahat para tiyaking walang kalabisan sa singil ng mga telcos. Hindi natin kasi alam yung kaso mismo kung ano yun. So mahirap ang komento kapag aralan. Whatever the court decision ay susunod na ng NTC. Ayon sa Globe, hihintayin muna nila ang kopya ng reklamo bago magbigay ng komento. Ganyan din ang naging pahayag ng kumpanyang Smart. Para sa Unang Balita, Rida Reyes reporting. Delivery truck nahulog sa bangin sa Zamboanga City, 2 patay, 8 iba pa sugatan. At tinaguri ang Queen of Disco na si Donna